Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon yung ating Philippine stock portfolio. So as of right now, kung makikita ninyo, market value is 261,911. And then ang sabi dito, we are down by 2%. Almost 2%, 1.44%. So anong nangyari? So pababa tayo ngayon sa Pilipinas, no? Kasi nakabasa ako ng documents ng isang post na or article rather na malaking pera yung umalis sa bansa natin. No? So, syempre, when investments comes out from our country, mangyayari is bababa yung mga value or yung value ng economy natin. No? So, ayan. Pero punta muna tayo. Sabi dito, we are lost. No? Down tayo ng 1.44. So, ang pinakamataas na ginin ng portfolio natin is around 12%. Okay, sa mga previous video natin. Pero dahil nga pababa, ayun, medyo malaki yung binaba talaga, no? So, individual muna tayo. Okay? Individual, highest gainer pa rin natin is si Converge, which is almost we double our money, no? 99%, 0.65. So, 4,485 pesos yung tinubo ng pera natin. Second is RFM at 31%. Security Bank, medyo bumaba ng security, no? Nag 100 yung presyo niya pero as of right now 87 yung current price niya, so up tayo ng 27%. So ayan, syempre when it comes to biggest losers naman, All Home pa rin at almost 38%, almost magpo 40 na, no? Merrimite is 33%, JG Summit 30%. JG Summit ang laki talaga ng binaba. Vista Malls at 17%. Tapos, Sirtec at 14%. So, ang laki ng binaba, no? So, ayan. So, sa ngayon, nag-struggle yung Philippine stock na mga Philippine stocks, no? Kabaliktaran yan ng crypto and the US stock market kasi ang laki ng tinaas nila. Pero tayo, pababa tayo. So, yun yung problema sa Pilipinas. Konti yung nag-i-invest, konti yung nag-trade. So talagang doon mo makikita na ang mga Pilipino hindi gano'n nag-i-invest. So siguro walang pang-invest, di ba? Ano pa ba? Yun nga, yung investors, no? Ayaw nila sa Pilipinas gano. So talagang yung, kung makikita mo yung price to earning ratio ng mga Philippine company, less than 10. Samantalang sa US, nasa 30 ang minimum nila, no? Okay, so wala na tayong magagawa doon. So, move forward na tayo sa PSEI. Like kung binabanggit to, di ba? Yung Philippine Stock Exchange Index. So, tinatrack nito yung mga 30 na pinakamalaking company sa Pilipinas. So, kung makikita nyo, ang 6-month chart to. So, hindi tayo trader, kaya lang, mas maganda rin na nakikita mo yung historical price. Bakit? So, you can gauge. Pataas ba o mababa? Nasaan ba tayo ngayon? So, yun yung importante lang doon. Okay? So, kung makikita ninyo, down tayo from 7,500 to 6,600. So, ilan yun? Mga 15%? Laki ng binaba, no? Kaya nga yung portfolio natin down ng malaki. Then, but in a one-year chart, kung mas malawak mo titignan, tandaan nyo, nung July, almost June to July, galing tayo ng 5,000 something, 5,800 to 6,000. Nandun lang yung naglalaro yung ano natin. So, kung tutuusin, up pa rin tayo ng almost 10%. Okay, so huwag kayong kabahan. Hindi pa naman talaga sobrang baba ng stock market sa Pilipinas. It's just flat siya. Compare mo sa crypto, compare mo sa US stock market na kung saan crypto rallied already 200 to 500%. Mababa na yung 100% nung nakaraan. Halos dumoble na yung mga presyo ng mga altcoins doon. Stock market naman sa US is talagang nasa all-time high tayo. Okay? So, medyo mababa. So, pakita ko pala sa inyo yung ito kasi kung ano yung mga nasa portfolio ko, ini-investan ko rin siya dito para nakikita natin kung talaga nagkakaroon tayo ng dividend, no? So, medyo pasensya na maliit na investor lang din naman ako. So, itong dividend na to from from Mega World. Then, naka-receive ako ng ang actual ko, gross amount ko is 654 pero dahil may tax, naka-receive ako ng 588. Siguro ang tax around 10%. Ayan, kasi kung 65 yung gross amount, yung with
withholding tax ko nasa 65 din eh. So around 10%, no? So ayan, 588 yung na-receive ko. So from Mega World to, no? Hindi lang yan, meron pa akong tatlo yung na-receive ko eh. Itong pangalawa is from Security Bank, ayan. Makikita nyo, Security Bank, CECB. Then naka-receive ako ng almost $500, $499.50. Yan, okay? Kung makikita ninyo, no? So, hindi na masama, no? Kasi, di ba, 500 pesos, yung isa 550, magkano na yun? So, may 1,000 na ako, di ba? Marami na akong ginawa. So, pangatlo is, ito, medyo mababa lang to kasi lit lang ng puhunan ko dito. So, Pure Foods, no? So, FFB. So, naka-receive ako ng 261 pesos. Maliit lang yung puhunan ko dito, sobra. So, ayan, yun lang yung kinaganda ng Philippine stock market, no? Dahil nga, like ko sinasabi, nasa matured company na tayo or matured yung mga company sa Pilipinas. Hindi gano'n tumataas yung presyo niya pero nagbibigay sila ng dividend. Nag-range yun from 3 to 10%. Yung iba mas mataas. But still, no? Para sa akin kasi mas exciting yung capital appreciation compare sa dividends, no? Yun lang yung mas gusto ko. Mas gusto ko sa mas mataas yung capital appreciation ng natin. So, sa ngayon, ang paglalagyan natin, since wala pa tayo ng Pure Foods, I think maglalagay tayo sa Pure Foods. No? FB yung ticker symbol niya. Doon ko na lang ilalagay yung 5,000 natin. Okay, para matrack nyo rin kung tumataas o bumababa yung presyo na. Okay, so FB, ilalagdag ko na lang siya sa susunod. Then, ito yung news. Maglalagdag lang ako ng news din. So, is the Philippines at risk of experiencing a housing bubble? So, minabasa akong article, hindi ko na siya mahanap. It's about the oversupply of condominium in the Philippines. Ang sabi doon, 34% oversupply ang ang condominium ng Pilipinas. Pero ang nangyayari kasi, sobrang taas talaga ng presyo ng mga condominium. Nagbasa ako sa comment, around sabing ganun, 7 million daw. That's part of, I think, BGC or Taguig, something like that. Correct me if I'm wrong, mag-comment kayo kung mas may idea kayo doon. Pero yun yung nabasa ko. Kasi I'm not literally into real estate talaga. Kung baga nag-invest ako sa real estate companies kasi nakikita ko yung earnings nila. Ang laki sobra. Then yung price to earning ratio nila, ang baba lang. Yung nagbibigay sila ng dividend, di ba? Kaya nga maraming RI REITs dito sa Pilipinas. Uso yan dito sa Pilipinas eh. Ang mangyayari dyan is, ninabasa rin ako na ayaw nilang ibaba yung presyo ng bahay sa Pilipinas sa mga kondo kasi nga para ma-afford ng Pilipino. Rather, ang gagawin nila, mag-aantay sila kahit mabakante yun ng 1-2 taon para lang ipaupa or ipabili sa mga foreigner. Yun yung sabi doon sa mga comment ng mga ibang nasa real estate industry, no? So, ayun, nakakalungkot pero wala na tayong magagawa doon. Ito talaga yung Pilipinas, nandito tayo sa bansang to, lang tayo magagawa, no? Kung pinanganak tayong Pilipino. So, but ayun, when it comes to that, nagka-crash talaga. Kung makikita nyo, Vista Malls is down a lot. Di ba? Ano pa ba? May isa pa akong nakitang news dito. So, international group kicks off infrastructure investment drive for Philippines. So, private equity giant KKR and infrastructure leader Global Infrastructure Partners, GIP, no? So, ayan, ang sabi dito, which is dedicated to catalyzing at least 300 billion pesos, dollars to, $300 billion in infrastructure investment into the country. So, ito, papasok na pera to, maganda to, no? Sana hindi sila mag-back out kasi nakabasa lang ako nung nakaraan na ang daming nag-back out na mga around 60 million dollars yung nag-back out nung I think October or November ba yun. But still, no, magandang balita to para sa mga Pilipino, no, kung magkakaroon tayo ng infrastructure, no, kagaya yung mga LRT, sana magawa na hanggang Bulacan, di ba? Para kahit paano mag-connect, hindi magtiksikan yung mga tao sa Pilipinas. Sa Manila pala, Pilipinas to. So, ayun, kapit lang mga ka-investor, alam ko kung disappointing yung result nitong investment natin, pero ang labanan talaga dito is if makakapag-save ka ba, 'di ba? In a long term, yung discipline mo, 'di ba? Hindi na masama kahit sabihin mo kasing
negative ka dito ng 3.8. Kung sa pinakita ko sa inyong mga dividends, di ba? Nag-share ako ng dividend kasi majority naman ng nandito is nasa portfolio ko rin. So, ibig sabihin, pag nakaka-receive ako ng dividend doon, sinishare ko rin dito. So, ibig sabihin, nakaka-receive kayo ng dividend. So, kung nag-invest kayo, syempre, dito financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. Hindi pa rin kayo talo kasi nakaka-receive kayo ng dividends, no? It's just laggard talaga ang Pilipinas when it comes to pagtaas ng appreciation ng presyo kasi nga 'di ba third world country tayo, developing country, unlike na US na marami nag-iinvest mas marami capital ang pumapasok doon. Syempre the more na marami nag-iinvest, the more the price will go up. Yun lang naman yun. So ayun, kapit lang, we will be sabi ko sa kanya ang pinaka high ng all-time high ng Pilipinas is noong 2018 to 2019. Hindi natin alam kung kailan tayo babalik doon. Probably 2030 kung bababa na talaga inflation, no? Tsaka yung conflict sa mundo. So, be patient. Yung persistent nyo dapat kapit lang, no? So, long-term thinking. Rather than maging trader, you are earning money naman. Hindi naman kayo talo kasi you are earning dividends, di ba? So, kapit lang. So, I'll see you in the next video and bye for now. Kung nagustuhan nyo to, meron tayong crypto portfolio, no? So, we are in the exciting part in the crypto. Talagang nag-rally na lahat. Starting to come back into life, no? Yung mga altcoins. So, salamat sa panonood and bye for now.